Huwag na huwag kang sasama sa babaeng yon. Hindi siya normal na tao. Engkanto yon. Story time. Gusto ko lang ibahagi yung karanasan ko tungkol sa naging kaibigan ko nung bata pa lang ako. Sa probinsya namin sa Bukidnon. Doon kasi ako lumaki sa lola ko pero may mga magulang pa naman ako. Manggagamot pala ang lola ko. 9 years old ako nang mangyari ito. Naglalaro ako nito sa likod ng bahay ng lola ko. Sa likod ng bahay na yon ay may lupain na may tanim ng mga kawayan kung saan nagtatrabaho ang lola ko. Bale, hasyenda ang pinagtatrabahuan ni lola. Mag-isa lang ako naglalaro nito, mga launa na ng tanghali. Habang naglalaro ako, si lola naman nasa loob ng bahay. Sa kalagitnaan ng paglalaro ko, sa di kalayuan, may nakita akong babaeng nakaputi ang damit. Maputi ang balat at maganda ang muka. Mga nasa 15 years old siguro to. Pinagmasdan ko lang yung babae na yon. Katulad ko, naglalaro rin siya mag-isa. Patalon-talon at takbo lang ng takbo. Hanggang sa di ko na matiis, nilapitan ko ang babae na to at nagpakilala ako sa kanya. Nang ako na magtatanong ng pangalan niya, ngumiti lang siya at sinabihan ako noon na kung pwede kami maglaro. Tumango ako sa kanyang nakangiti. Kaya naglaro na kami ng habulan at nang magsawa na kami sa habulan, nagtagu-taguan naman kami. Tawa lang ako ng tawa at ang saya ko ng araw na to kasi nakahanap na ako ng kalaro ko. Pero hindi ko kilala ang babaeng to. Hindi ko rin kapitbahay o anak ng kasama ni lola sa trabaho niya. Pero hindi na ako nagtaka nito. Basta ang alam ko, may kalaro na ako. Kaya okay na yun. Nang magdadapit hapon na, tinawag na ako ni lola at pinapasok niya na ako sa loob ng bahay. Lumingon ako sa likod ko para magpaalam sana sa kalaro kong babae. Pero paglingon ko, nagtaka ako kasi wala na siya sa likuran ko. Hindi naman ako nagtaka dahil baka tinawag na rin siya ng magulang niya. Kaya lumapit na ako kay lola at sinabi sa akin nun, pag nakita ko ulit yung babaeng yon, huwag daw akong lalapit at makikipaglaro doon. Nagtaka ako kung bakit bawal. Naglalaro lang naman kami. Pero hindi na ako kumibok at pumasok na kagad ako ng bahay. Kinabukasan ng umaga, nilagnat ako at may tumubong butlig-butlig na kulay pula sa balat ko. Malalaki ng konti sa bulutong o chicken pox. Nataranta si lola nang makita niya to. Tapos pumasok siya dun sa ikatlong kwarto. Hindi ko napasok kahit kailan yung kwartong yon dahil bawal daw ako dun, sabi ni lola. Paglabas niya ay pinainom siya sa akin at sinabi niya magpahinga lang ako at huwag lalabas. Pinalitan din niya ang sapin ng kama, unan, kumot at kortina ng kwarto ko ng kulay itim. Mga bandang alas 5, nawala ang lagnat ko pati yung tumubo sa balat ko. At magmula nito, hindi ko na rin nakita yung babaeng kalaro ko. Paglipas ng 2 taon, 11 years old na ako nito. Naglalaro ako kasama ang mga kaibigan ko ng bahay-bahayan ng mga launan ng tanghali dito ulit sa likod ng bahay namin. Nangongolekta kami ng kahoy nito nang mapatingin ako sa may di kalayuan. Nakita ko ulit yung babaeng kalaro ko noon. Kumakaway siya sa akin at tinatawag ako. Agad naman ako lumapit sa kanya. Paglapit ko, ngumiti lang siya na hindi kita ang ngipin. At sinabihan niya kaagad ako kung pwede ba kami maglaro. Hindi ko na naalala ang bilin sa akin ni lola na wag akong lalapit at makikipaglaro sa babaeng to ulit. Pero dahil sa tagal na, nakalimutan ko na yun at pumayag akong makipaglaro sa kanya. Tulad ulit ng dati, naghabulan at nagtagu-taguan kami. Mga bandang alas 3 ng hapon, nag-iya siyang mamasyal sa lugar nila kung saan siya nakatira. Ako naman, na-excite ako, kaya pumayag ako. Dumaan lang kami nito sa gitna ng 2 malaking kawayan. Nagulat ako ng paglabas namin doon. Para akong napunta sa ibang bansa. Ang ganda ng lugar, ang tataas ng mga building, at napakaliwanag ng paligid. Hanggang hinila niya na ako at pinunta niya ako sa isang malaking bahay na maganda. Napakagara nito. Naisip ko ng mga oras na to, bakit hindi ako dinala ni lola sa lugar na to? Parang ang lapit lang naman sa amin. Nakapunta na kaya si lola rito? Habang abala ako sa kakaisip na pinagmamasdan ng loob ng bahay nila, hinihila niya na pala ako papunta sa hapagkainan nila. Pagkita ko rito, ang daming pagkain. Para akong nasa piyesta. Kaso lang may ibang kulay doon. Kulay itim. Itim na kanin at itim na prutas. Pero may mga normal naman na pagkain. Inalok niya akong kumain na. Dahil na-weirduhan ako sa itim na pagkain, hindi ako kumuha nun. Inalok niya ako na kumain ng mga itim na pagkain. Pero ngiti at iling lang ang sagot ko sa kanya. Kinain ko lang kung ano yung pamilyar sa akin. Nang matapos kaming kumain, sinabi niya sa akin na ililibot niya raw ako sa bahay niya. Namangha ako sa ganda at gara ng bahay niya. Halos lahat gawa sa ginto. Hanggang nawili na ako sa pamamasyal nang mapatingin ako sa labas. Parang ang dilim na. Kaya tumingin ako sa relo na bigay ni lola sa akin. Pagtingin ko doon, mag-aalas 8 na pala ng gabi. Halos 5 oras na akong gumagala. Kaya sa kaba ko, sinabihan ko kagad yung babaeng kaibigan ko. Sabi ko, kailangan ko nang umalis. Kasi baka hinahanap na ako ng lola ko. At baka mapagalitan pa ako dahil sa gabi na. Ngumiti lang siya. At hawak kamay kaming dumaan ulit sa gitna ng 2 malaking kawayan. Paglabas namin doon, nagulat ako dahil maliwanag pa. At pagtingin ko sa orasan ko, naging 3 PM yon. Tapos lumingon ako sa kaibigan ko para magpaalam. Pero nagulat ako na wala na siya ulit sa likuran ko. Pati yung mga malalaking building at may kinang na ilaw, wala na rin. Pinagsawalang bahala ko na lang to dahil nakita ko ng papalapit sa akin ng lola ko.
Nagulat ako nung lumapit siya sa akin. Umiiyak at humahangos. Nang makalapit siya, tinanong niya kagad ako kung saan ako galing at bakit ako nawala ng 5 araw. Nagtaka ako sa sinabi niya, 5 araw? 5 oras lang ako nawala at gumala. Pinapasok kagad ako ni Lola sa loob ng bahay. Sinabi ko sa kanya lahat ng ginawa ko, kasama ang babaeng kaibigan ko. Pati na rin yung pagkain na itim, pula at puti, at yung mga malalaking bahay at mga building na halos gawa sa ginto. Pinagsabihan ulit ako noon na wag akong lalapit sa babaeng yon kahit anong mangyari. Dahil hindi raw normal na tao ang kasama at kalaro ko, kundi isang engkanto. At yung lugar na pinuntahan namin ay mundo ng mga engkanto. Nilagnat ulit ako kinabukasan at may mga tumubo ulit sa balat ko pero nawala din kagad yon dahil ginamot ulit ako ni Lola. Pero matapos ang pangyayaring to, kinuha na ako ng parents ko. Huling punta ko ulit sa bahay ni Lola sa Bukidnon nung araw na namatay na siya. Sa ngayon kapatid na ni Mama ang tumitira sa bahay na yon at hindi ko rin alam kung may iba na rin kalaro yung batang engkanto na yon. Pero isa lang ang alam ko, may mundo ang mga engkanto at may kasabay tayong ibang nilalang na nabubuhay sa mundong ibabaw na to. The voice so tender, keeping demons out of sight. Footprints in the dust mark the path he roamed.